Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Tungkol ito sa long-term solution na gustong ipatupad ng Pangulong Marcos Jr. para sa pagbaha sa Metro Manila and sa buong bansa dahil halos lahat ng area na yun binabaha. Ito, Pangulong Marcos, sinabing pagtatanim ng puno ang solusyon sa pagbaha. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang nakikitang long-term solution laban sa kaliwat kanang pagbaha sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang isa sa mga solusyon ay ang pagtatanim ng puno. Kasama rin dito ang pagtatayo ng mga flood control system at mas matataas na flood walls. Yan. So, okay. Agree ako niyan. Walang masama sa pagtatanim ng puno. Ako, ang pamilya ko, kaming mag-asawa, we consider ourselves tree farmers. Nagtatanim kami ng puno. Mga prutas. Yung falcata. Sa Mindanao, falcata yung ibinebenta ito. Ginagawang plywood at iba pa. Ang problema sa pagtatanim ng puno, walang nangyayari. Lalo na kung gobyerno ang magpatanim. Maalala ko, panahon ng Pinoy Aquino administration, merong National Greening Program. Billions ang pundo nun para i-mitigate ang effects ng climate change. Nasaan ang naitanim ng mga puno? Nako, ang itinanim lang mga along the highway, yung mga flowering trees kunuhan, sayang lang. Kaya mas mabuti pa mga private individuals o corporate mga companies, may nakikita ko very successful ang kanilang reforestation program. May alam ako sa Manolo Portich, isang negosyante, nakapag-reforest siya talaga. Although hindi masyadong malaki, siguro mga nasa 100 hectares lang. Natural forest, mayroong pine trees, very successful. Yun ang sana magawa yun ng gobyerno. Kailan kung ganito hanggang salita lang, pagtatanim ng puno, tapos DNR pa rin ang mamamahala, ay baka matulad lang tayo panahon ng Pinoy administration na billions of pesos ginastos sa National Greening Program. Wala akong nakikitang resulta ba? Nasaan yung mga punong naitanim na nabuhay? Hanggang tree planting lang. O di ba? Maalala ko, elementary pa lang ako. Nag-tree planting na. Saan magtanim? Tabi ng kalsada. Mamaya, pag-expand ng kalsada, pinuputol. Wala rin. O. Pagbaha sa Metro Manila, magtatanim ka ng puno sa EDSA? Wala rin. Kaya sana gawing ito mabuti yung pagtatanim ng puno. Yung isipin ba natin na ang nakataya, yung kinabukasan ng salinlahin, next generation, yung kinabukasan ng ating mga anak. Kami ngayon, nagpapatanim kami ng pine trees. Nagpapatanim ng prutas. Ngayon, kape. Nakakatulong din yan. Kape, shrub, although nakakaano yan. Yung sinabi niya, flood control projects. Gawin nyo ng tama.
ipinagmalaki ninyo ang 5,500 control projects. After to this, na-fact-check kayo. Anong sagot? Nabangga daw ng barko. Ano yan? Ang daming rason. Na-overwhelm. Nagbabaha. Tapos sinisisi ninyo ang Dolomite Beach. Ha? Wala namang science-based study na yun talaga ang puros isisi nyo lahat sa Duterte. Gawin nyo ng tama ang flood control projects. At naniniwala ko, may magagawa tayo laban sa pagbaha. Basta lang, korupsyon. Number 1 na dahilan kung bakit tayo binabaha, korupsyon. O yung expose ni Senator Ping Lacson, 2025 budget, ang daming insertion, billions of funds, flood control projects. So, kailangan natin dito political will. Katulad nung panahon ni Tatay Digong, mayroon akong kaibigan sa Benguet. Sabi niya, Kabsat, sabi niya, ito, flood control project sa aming munisipalidad. Nakalimutan ko yung bayan nila sa Benguet. Panahon ni Tatay Digong, takot ang mga kontraktor na mangurakot kasi baka isumbong sila sa 8888 at saka baka hindi sila bayaran. Kaya ito, pinadala niya ako ng picture na rumaragasa yung tubig ilog sa bayan nila. Kailang matibay. It's working, functional. Kaya sabi niya, salamat, panahon ni Tatay Digong napatayo ito at maganda ang pagkagawa dahil takot sila kay Digong. Dapat ganun. Yung Digong na nakatulong sa sambayanan, nakakarami. Ikinulong ninyo. Akala nyo kung mamamatay tao na siya. But anyway, pagdasal na lang po natin. Everyday, dinadasal ko ang ating Tatay Digong na malampasan niya yung pagsubok sa kanyang buhay at makabalik siya sa Pilipinas on or before 2028 bago magpresidente si VP Inday Sara. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng Arabica coffee. So, napakaganda ang income ng Arabica coffee sa Bukidnon. Kaya ito, panoorin nyo ang video na ito. Okay, nandito ako sa Arabica Coffee Plantation ng Mission Church. Ang tawag dito, no? LMC, Mission Church. Lapok. Lapok Mission Church ng Talakag. Ito na yung tanim nila na 12 years. 12 years na ni. 12 years na, sir. I-close up. I-close up. Ano? 12 years na nila itong ginaharbisan. Okay. 12 years. So, so ito si Arnel. Sila yung nagtatanim. Magkano ang kilo ng 70. 70? Oh, yun. 70. Kung nabalatan na 600 600 pesos. Ito yung kilo. isa sa pinakamahal na coffee. Ang tawag sa inyo dito, Mirayon Coffee. Mirayon Coffee. Dalawang sikat na coffee, Arabica sa Pilipinas. Mirayon Coffee ito at saka yung Cordillera Coffee. Ang Arabica Coffee, mabuhay lang sa mataas na lugar. Ang elevation nito, mga 1,200 meters above sea level pataas. Kaya napakamahal ito. Ito yung mga kinakapi sa Starbucks. At ang demand ng Arabica coffee sa Pilipinas napakataas. 75% daw ng Arabica coffee consumption sa Pilipinas galing pa ng Vietnam. So walay problema sa Okay.
Saan galing ang seedlings nyo nung una? Sinong nagturo sa inyo? Sa Hiniliban, sir. Hiniliban Oo, Foundation. Oo. Ni John Pirain. Oo. Nagtrabaho man ko sa Hiniliban nung una. Mayo. Although dinhi ko sa Sagingan. Sa ano. So, ito na. So, ipakita mo itong. So, this is 12 years na. Oo. Hindi na makita. Ipakita. So, ito na ang mahal. Ito ang misis mo? Siya na. Diyan, ang misis ko. Commander Julie. Mabuti nakapunta na kayo dito. Oh, dami. Kung magkuhan tayo, yung nanira itong harbison. Kung magmunga ng inyo, yung nanira itong harbison. Nanira yun ba, oh. Total, 2 kasi mana, harbis naman po ka. Nana mo yung hinog,